mag-internet, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa manggugog para internet sa kong anak, ma'am. Wala ba internet? Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. There's a desperation that exists in the world, a growing helplessness we're at a loss to solve. We yearn for peace, yet fight for selfish reasons. We search for meaning, but fooled by illusions. What went wrong? Why does every day seem to get worse in the midst of doubt and temptation? God gives us the simple solution. Read
Increase your faith with the promise of salvation. Remove your doubts and heal the wounds. Read the Bible. The Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible. Open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear. When all seems lost and unclear, read the Bible and its message will wipe away your fear. Wake up, listen, see the world with new eyes. Walk in sunshine, wipe the sadness, unite the colors of humankind. Peace is elusive, but with God we can achieve it. His words have the power to unite the human race. Read the Bible. The Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible. Open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear. When all seems lost and unclear, read the Bible and its message will wipe away your fear. Unsay angay natong buhaton nga makauban nato si Kristo kung moabot nato ang kamatayon? Maayong adlaw kaninyo diha mga igsoon ko. Mga igsoon ko diha ni Kristo. Ang atong tema nga pamalandungan karon mao ang dying with Christ or ang kamatayon, pagkamatay diha uban ni Kristo. Ang atong kinabuhi isip mga Kristiyanos kabalutan nga dunag yun ni siya'y utlanan, no? Our life has an end. Our earthly pilgrimage will end someday. And this is what we call death, no? Mga kamatayon nga dili nato malikayan because it is a reality that our earthly pilgrimage will end. As to when, we do not know, but we have to be prepared because we believe that the life given to us by God, it is very precious, but it has an end. So our life has an end, and that is death. Now, death is also a consequence of sin. O mo na siya ang resulta sa sala sa atong mga unang ginikanan. So that's why even if we enjoy our life here on earth, there will come a time that we experience sickness or whatever form of difficulty, and then in the end, all of us will die. Matud pa, death is the greatest equalizer, no? Kitang tanan, even if you are poor, you are rich, taas ka o mubo, if you have nakaingipon o wa, no? Kitang tanan, we will all die. And before God, we are all equal. Because all of us will present ourselves to Him at the end of our life. Also, death
although it is a consequence of sin, Jesus himself died, no? And in his death, he transformed death from a curse into a blessing, no? So dili na angay kahadlukan ang kamatayon, kay nga no, ang kamatayon mauni siya matud pa ni Pope Benedict XVI, the death is the door to eternal life. That's why Saint Teresa of the Child Jesus miingon nga when she was about to die, miingon siya nga, I am not dying, I am entering into life. Now, as Christians, how do we prepare for death? Kay kabalo man ta nga moapod yun na siya, but how do we prepare for death? Of course, matud pa, the way we live our life is the best preparation for our death. Kung giunsa nato ang pagpuyo sa atong kinabuhi matag adlaw, mao na ang best nga pagpangandam nato sa atong kamatayon. Ug ang atong pagampo, our life of prayer, we pray so that at the end of our life, we will die in the grace of God. We die in the state of grace. That's why when we pray the Hail Mary, nindot kaayo, maghimaya ka Maria. Ingon nato dito sa last part of maghimaya ka Maria, iampo mo kaming makasasala karon ug sa takna sa among kamatayon. So we pray for that hour that when God calls us, we will be ready to meet Him. And so, we have to be prepared, no? And matud pa ni Saint Francis of Assisi, it is in dying that we are born to eternal life, no? Pagkanindot diha sa kamatayon kita mahimugso sa kinabuhing walay katapusan. So although we fear death, yes, we fear because we do not know when it comes. When will it come? We do not know if we will be ready by then. But with the grace of God, pinaagi sa grasya sa Ginoo, paningkamutan nato nga ang atong matag adlaw nga kinabuhi, tanan natong buhaton, mga pagampo, maayo natong mga buhat will prepare us for this eventual meeting with our Lord, which we call death. And so, when we meet our Lord, we will say, Lord, I am ready. I am yours forever. I am with you in eternal life. Daghan kayong salamat. Pipila ka adlaw na ang milabay, ang kalibutan nagmagulanon, nagkakinlay way hanaway sayo, unsay buhaton na nagpinit sa tumang kagisod. Mikuyana ang kangit-ngit na padayon, nangalisang nahisugamak mga subuan, way kasiguruan, hanap ang kaugmaon, maumuyok po sangpit sinyo, Santo Niño pamatia, kiningamo nga pangaliya, ilayo mo kami sa katalagman, ug panalip tiyang supos kadautan. Santo Niño, ikaw ang aming paglaom, way
sa akong kiliran, imo akong gipanalipdan, batok sa sakit o katalagman. Kanimo da itugyan ang tanan, nga kahinawag ka bala kanining dughan, diha sa imong pahiyom, usab nakita ko ang maanyag nga hulagway sa Diyos. O Birhen sa Guadalupe, patrona sa Cebu, halian naglaom kami sa pangaliya mo, nang ilaban ng amuyo, naghangyo nga kami tabangan mo. Kay diha sa kalistanan, ikaw da ang among tampanan. Kisa pa ang among kaainan, sa langit ka among nakalagan, diha sa paglinggong mamo, nahiaguman na mo ang gugma sa anak mong si Jesus. O Birhen sa Guadalupe, patrona sa Cebu, halian naglaom kami sa pangaliya mo, nang ilaban ng amuyo, naghangyo nga kami tabangan mo. Kay diha sa kalistanan, ikaw da ang among dangpanan, batok sa kahilayan nining kalibutan. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag, nagsunta ang kahayag, nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, Nobyembre 16, tuig 2020. Tama sa randan, matag Lunes, ang mga ipakita ka rin yung mga front pages sa mga pamantalaan lokal o nasyonal o mukutro sa kami kung pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Mag-isgot-hisgot kami sa mga butang na may labot ang lungsod. Among basahon ng iyong mga text messages kay parangat ng ating tulumanon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny De Los Santos Rabakalog, kami sa nahandan kaubanato atong partner batag buntag kung si Hal Malukwano Inukando Tabar. Cons, by buntag.
May buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Ning tungura ato sang ipadangan ato ang latest weather update. Ikan sa pag-asa Mactan, Sir Jomar Eclarino, may buntag. Yes, may buntag sa tanang tigpaminaw. Kanito ang latest weather update karong adlaw. Amihan or northeast monsoon ang paday nakaapekto sa may northern Luzon, samtang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakaapekto sa bambahin sa nasod. Ang tibok sa Visayas, kasama na ang probinsya sa Cebu, makasinatit ang init na panahon, panagsama panganoron ngayon na sa medyo madagom na kalangitan, ug natay mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanugdog o kilat. Hini nga ito na sa kasarangan na hangin na masinati sa tibok sa Visayas, ug ang kadagatan malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, adlaw misilang kanina alas 5:39 sa buntag ug mosalop sa alas 5:18 sa hapon. Philippine Standard Time alas 7:54 karong buntag, gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas, DOST Jomar Clarino. Daghang salamat Sir Jomar Clarino, may buntag ninyong tanan din sa Pag-asa Mactan. Arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug national. Unahon nato ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, capital to maintain course to recovery amid Cebu City's turnaround. Sa super balita sa Sunstar, klarong lagda sa utlanan. Sa The Freeman, DOH says no second wave. New COVID cases in Cebu City spread in 22 barangays. Sa Banat News, sa The Freeman, paghigpit sa Cebu City, magsugod na tungod sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Sa Philippine Daily Inquirer, Cagayan still flooded, typhoon deaths now 69. Sa Philippine Star, Duterte wants Cagayan mining, logging probed. Sa Manila Bulletin, Ulysses death toll now at 67, 12 still missing. Sa Balita, Duterte, Robredo sa Cagayan, together we will brave all the challenges. Ug sa Tempo, Ulysses death toll up. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug national sa atong pagbalik atong ipadangat ang atong mga paghisgot-hisgot tungod kay Lunes karon. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! internet, ma. Sorry, ma'am, na late ko. Nangita pa manggugog para internet sa kong anak, ma'am. Wala bang internet? Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo,
for your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu. Cine Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Kwento ng bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw. Paglimugmog og init na tubig. Medyo init na tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga. Pag-ubo o kaputas, sud sa 4 ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig. Ehersisyo sa pagginhawa. Estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning estasyon. Di siya kumutuog na Ginoo. Ato na pod Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahon ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit.
Alright, hello sa Bumayng Buntag Pinoy Cons. Ato ning unahon kay murag kuyaw na dito sa Amerika karon da nagpundok na ang mga supporters ni President Donald Trump dito sa Washington DC. Kaya tulis lagi kuno ilamang ang boto ni Trump ni Biden. Anyway, ang atong gisulti kaniadto nga si ang dag-an gyud piring mao mga kandidato mo gyud ang swing states. Akong gilista katong wow ka swing states nga akong gituan nga nadadamaw sa gituan sa mga analyst din sa Amerika nga itong gitutlo sa kinigikan kanila. Sa pagkakaroon, ang mga media dito, ang CNN, ang NBC, even ang Fox, kining Fox News, iya gini adto ni magpaluyo ni Donald Trump apan ni adtong miaging eleksyon sa pagtali na sa pagcounting na ang Arizona ila nang giposti daan i-credit na daan nilang Biden murang nanuyo si Trump nila ug unya mibarog na sila wa na sila magpaluyo kang Donald Trump ang miguwa karon na 306 college electoral college votes na ang kang Joe Biden ug kang Donald Trump 232 electoral college votes. Although atong ipahibaw nga ang Florida sa mga swing states gidaog ni Donald Trump ang Florida 29 ka college electoral college votes, North Carolina 15, Ohio 18 electoral college votes. Mo kang Donald Trump tulo sa 5 at tulo sa wow. Ang 5 nga gidaog ni Joe Biden, Pennsylvania 20 college electoral votes, Michigan 16, ang Arizona 11, ang Georgia 16 o Wisconsin 10. Apan ang Georgia bisan tuod way sugo sa korte tungod kay tanang mga gipasakang nga kaso ni Presidente Donald Trump sa iyang mga abogado ngadto sa korte puro man gibasura but on his own ang Secretary of State sa Georgia misugo lang na usbon pag-ihap i-hand count dili na makina kinamot na yun, i-manual na ang pag-count sa mga boto dito sa Georgia nga gidaog ni Biden. So, giusab na. But gituhuan nga murag lisod ng mausab kay naglawig naman ang labaw ni Biden diha from 11 to almost 13,000 votes over Donald Trump. So, mong kinikaron na tungod kay si Donald Trump, sige mag-ingon, gitulisan siya, gikawatan siya sa mga boto, gitikasan siya. Muna ang iyang mga patriots, ang iyang mga sumunod-sunod, labi na gyud kining mga rightists, kining mga hard right. Wa gyud dili mo undang mo ang ila gyud nga giparot ang gipanuti ni Trump. Muna karon magpundok dito sa Washington DC. Kuyaw ni ini mga igalat kay kung galing dili nimo ni sila pakalmahon. Remember, Donald Trump also got 70 million votes kapin. Unya kang Biden 75 million votes kapin. So could you imagine tag 70 million kapin ug unya magabangga na diha di mag civil war ning Amerika. Ora nagkinahanglan gyud nga pakalmahon ning mga tao dito. And although murag nilugak na gamay si Presidente Donald Trump, ingon na siya nga only time will tell. Wa na siya ingon nga ako gyud mo ni daog. Pag-isgot siya ni atong coronavirus vaccine kunya yang ingon nga kinsay mo occupy dinhi sa pag-ung administrasyon sa White House, only time will tell. Muna ni and so on and so forth. Murag lugak-lugak na gamay. So, but kung dili gyud siya bulugak mga higala mo abot lagi ni kanuna ni itong gibalik-balikon nga karon pitch 14 sa Disyembre kining mga college electors mo ni ang gitudlo sa duha ka partido. Ang Partido Demokrata nagtudlo og mga college electors pananglitan kung pila ka college electoral votes matag state pananglitan sa California 55 ka college electors nagtudlo diha og 55 college electors ang Democrat ug ang Republican. Pero kung kinsa bidaog man karon ang Democrat iya tong tanang 55. New York mo gyapon
Dito sa Florida 29 naagyapon yun nidaog si Trump iya tong tanan na 29. So kini sila mga ni sila sa Washington DC karong Disyembre 14 mubuto ni sila kunya doon na lagi gitawag og faithless electors kung tigalig mo supwahi. Pero di na matabang na 306 kay niadto doon ay usa doon ay duha pero dili sa mubutar og kandidato sa atbang kunili lain ang ilang butahan dito laing tao. Anyway, murag lisod na dito na ang ato nga naibawan gyud kay kini padaman dito sa Congress niyang Congress mo certify pinaagi na ng boto sa mga college electors kung kinsa gyud ng midaog niya mo na ni siya manumpa pagka Enero 20 niya mo daog ni gyud. Pero that's a long way. December 14 from now dako pa kayong kagubutan na mahitabo kung ugaling murag paypayan gyud ni President Trump ang kayo sa kayugot kaya ang mga supporters. Di ba, Con? Yeah, mao na. Depende yun as leaders kung sa ilahang gusto sad nga outcome, no? Instead of fueling the emotions of their supporters, it's really up to them also how to appease them aron di magyagaw. Okay, rito sa ato ako. Murag doon ay linog ka ganina sa Surigao, nakuha ni mo kung sa intensity ones. Ganina or kagahapon? Ganina, sa Surigao, kagahapon ang Masbate. Yeah. Masbate, 4.8 magnitude. Masbate, hapon siya. Karon doon ay balita, umuhungan ko dire na doon ay linog sa Surigao. Anyway, ato na makuha karong taon-taon. Ang bagyong Ulysses na murag dili kanini super typhoon, tuod lang pusog sa uwan ko, grabe yung kay gadaot to. Grabe kay gadaot. Kunya daghan na kayo nga matay, 67 na kabuk nga matay sa bagyong Ulysses. Kunya may nato nga pero tinaging grabiya dito sa binigyan sa Cagayan Valley. Mauna nga tuan ng adto yun sa Presidente Duterte dito siya nag-cabinet meeting o mauna kutog lang ta sa pagtanaw kung siya mga sayo kung siya ang usbunon muna na ang atong mahimo dito o ina-out pa nga ang atong magkaigsunan sa dunay mga sobra-sobra diha ilahang mga kining salapi paunta ila nga inabangan ng ato ang mga igsunan sa Bicol, diri sa Northern Luzon, perting grabihan ng mga bagyo, mga bibig, ang bibig kay Ulysses sa nagsugod pa rin itong Kinta, yan isunod ang roof, ang sa Rolly, niya usapan yung tadya, pati Shawnee, niya sunod kini Ulysses. Ang Ulysses may grabe kayo, kadaot ng gidatod lagi sa grabe kayo na uwan. Yeah, well, I think it could have helped a lot kung naapat atong Project NOAA, no? Kay moment to in the previous years nga makabaw kadaan kung say ma-expect nimo in terms of mga baha, the geographical impacts, no? Pero kahinduman ni adtong 2017 gihunong man sa gobyerno kining Project NOAA, flagship disaster management unta ni siya nga programa, no? Unya ang rason sa gobyerno ni adtong 2017 kay kakuwangan sa pondo. If you remember, Project NOAA provides real-time weather data. Unya doon na hazard maps for communities, no? Unya giundang man kay ang rason mao lagi kuno to lack of funds for the program. Kini gi-confirm sab ni adtong January 29, 2017 sa Executive Director sa Project NOAA nga si Mahar Lagmay, no? Matud pa niya giundang kutob lang ni adtong February 28 tungod kay wa nay pondo alang niini. Gipahibaw sab sila nga ilang request for extension wa gi-aprobahan. Giingnan lang sila nga ilang request will not be approved ug unya walay pondo at that time. So medyo karong panahon na with what happened with Typhoon Rolly, people in Luzon were starting to look for Project NOAA and how it could have helped a lot, no, during that time. Kay syempre kuan gyud in the absence of other data or another program similar to that, ang mga tao magwonder gyud og
ngano sang gihunong, and karon na lang pud mo kasikas og balik because karon naman ka nakakita sa epekto nga giwagtang na to. And when you know, if it's gobyerno, ang uban pud madi kasabot nganong may pundo nga may pundo ang gobyerno. Maybe no funds for that. I don't know. Well, I hope politika. Mo na igawas sir. Politika, basta dili Di mo. malikayan sir, gawas gid na nga anggol because nagsugdan man kuno ni under the Aquino administration. So, but then, you know, para nako dili siguro tanan butang ipolitika oy, especially in this case nga kinabuhi o kalikupan mo oy kanang muhukom na ba. So, syempre, lisod sad. Kung ikaw pa sa Cons, pero trabaho naman ka ng mga politiko, gusto mo lang papato ng mga proyekto silang nagkaatbang, kaya ron di na hindumas katawan. Oy, kapait sad ana oy. Ba okay lang siguro na kanang sa ubang butang nga dili ana ka massive og impact ba. Ang ila kay basta massive mo naman hin makapahinumdum sa naghimo. Could you imagine kini din kang Donald Trump pinumdum ka nga katong panahon ni Barack Obama do naman sa sila usa ka grupo na mao ganito nakasulbar sa Ebola na grupo ng kang Obama nya wa na sa do ay padayon ni Trump. Mo bitaw nang gitagaan na siya role kana I forgot the name of that guy who was leading the Ebola response na gihimo na siyang top guy ni Biden sab karon. Chief of staff karon. Yes. Si Ryan. Yeah. Okay. Nagkaroon wana siguro sa itong ipaabot Cons na kung lagi magdanghag kinilaging sobrang kumpiyansa musakag yun ang coronavirus kung misakag yun although ingon sila nga diwa may second wave but whether you like it or not misaka gunya karon istrikto na sab kayo sugod ka ng adlaw sugod ka ganin na 5 sa buntag istrikto na kayo labi na yun ang border ko nato no at kining pagbantay sa mga borders. Ang Cebu City dili na istriktuho ng pagpasud sa taga-gawas sa Cebu City. That means you're talking about Mandawi City, Lapu-Lapu City and all the municipalities outside of Cebu City, di ba Kon? Yeah. Taga probinsya nga manuod diri for livelihood or unsa ilang mga trabaho, although moingon ang uban nga dili manggod kay kung trabaho ka pwede raman mga legitimate nga mga katuyuan, but still you cannot deny the fact that there would always be the disconnect between the order and the communication to those implementing and those people who will be affected by the implementation. Kaya ang uban di na lang man mahandlok na lang man and kay way klaro like pareha sa una ba mo ay lang sigurong mahuna-hunaan no, pero ang probinsya lahi ilang baruganan sir ha ningon ang probinsya sa Sugbo nga dili nila usbon ang ilang pulisiya regarding niining COVID, magpadayon sila pagsubay sa kining dan aning economic recovery. Sa iyahang pamahayag ningon si Governor Gwen Garcia, as far as the province is concerned, we are moving on. We realize that COVID-19, like so many other diseases, will always be there. We cannot even dream of achieving zero COVID-19 cases. The governor was reacting sa pamahayag o announcement ni Mayor Edgar Labella netong Sabado sa gabi that the city government would strictly enforce the quarantine pass number coding and re-implement border control following the recent spike ng COVID-19 cases sa Dakbayan sa Sugbo. Panmatod ni Governor Gwen Garcia, ang pagpabalik sa strikto nga quarantine protocols makahatag lang kini og kadaot sa kulatado na kaayo nga lokal nga ekonomiya. Iyang giauhag ang Cebu City government nga muluwat og klaro nga guidelines aron di makamugnag kalibog sa mga residente sa lalawigan sa Sugbo nga anaa magtrabaho dinhi sa Dakbayan. Midugang si Governor Gwen Garcia niingon siya, I just hope that they will be very, very specific. What do they do about workers coming from the province that the business establishments in the city of Cebu need? Are they allowing them passage? Is there a procedure by which it will distinguish exactly who are allowed and who are not allowed? Kaya numduman ang probinsya may tugot na unta sa mga turistag, mga residente dinhi sa atua nga magsuri-suri sa mga tourist spots
karon nga gipaubos na sa MJCQ ang lalawigan sa Subo. Apan gipasabot usab ni Governor Gwen nga dunay katungod ang Cebu City government nga manalipod sa ilang jurisdiction. Ningon siya, if the city chooses to institute that border control, well, I thank them for that, because by doing that they will in fact save us from trouble, and by so doing will protect the province from the, as the mayor said, rising number of COVID-19 cases in the city. Kay duman ni antong Sabado ang Cebu Province dunay 51 ka mga bag-ong kaso o 299 active cases. Apan dinhi sa tuwa sa Subo na ukay man kay nisaka man sad ang number sa mga kaso, no? Unya sugod karong adlaw, in fact ganina pagpaingon nato diri sir, do na nagyoy mga checkpoint. Kani adto do na checkpoint pero di naman kay mo check, murag lingkod-lingkod lang, usahay random na lang ba karon balik na, namarug na, mangsusi na, manginspeksyon na. But over the weekend, taliwa na ining pamahayag sa mayor, akong gitanaw ang reaction sa netizens. No, daghan kaayo ang nagyaw-yaw na pod because ug moingon magugag ibalik og striktong pagpatuman sa quarantine protocols, apil na tong quarantine pass. Remember, hangtod karon, wa gihapon nagtagsa kada panimalay aning quarantine passes. Nagpadayon ng huwam-huwam ni atong mga quarantine passes per subdivision, per compound, per building. So dili siya per household. Mao nay problema ang gipadayag sa mga mulupyo nga nagtrabaho kay dili man mahimo nga maghuwam-huwam sila. So I don't know kung say may tabuan na unya ni samot og yaw-yaw ang mga tao sab nang gawas tong pictures adtong 2 weekends ago, I think, nga katong nagtapok-tapok matud pa ang mga EDLAB, no, mga riders nga mga supporters ni Mayor Edgar Labella dito sa Plaza Independencia tungod sab kay nigawas tong suggestion nga katong mga nagtapok, naglinya sa mga sapatusan, ipaubos ko no giawhag nga mag-quarantine for 14 days. Pero ilang giingon nga ngano maning namalit og sapatos ipa-quarantine, okay, but wa lagi mo niingon nga ipa-quarantine tong mga nagtapok sa Plaza Independencia nga wa sad nag-social distancing. And I think we cannot fault the people for saying that because daghan man sa daig nakakita adto og daghan sad ang ingon nga kanang nagparada siguro to sila sir kay doon naman to'y usa nga ni comment nga mauni sila di ta paagion kay maputol ang ilahang motorcade. So I don't know, I was not there, I did not see it kay Domingo man to, I stay at home. Ko newspaper ni Domingo. Unya naa-date ko na to sir kay na nasunog nga motor man siguro to so sa ang pictures nga nanggawas naghan man sa gyud tinuod ang nagtapok. So I don't know kung say mahitabuan na, but karon balik na sad ang mga tao panudya nga strikto inyo patuman pero wa gihapon nagkadimao ang quarantine passes kay di man nagtagsa. Pero I think no sa akong pagsabot even before kung nagtrabaho ka murag no need ang quarantine pass sir, di ba? Basta na lang kay certificate of employment. Mga papers nga ipakita lang. Oo, certificate of employment ug ID nimo siguro. Okay. Kunya 22 sa magkulong ka barangay ang gitaptan ining COVID cases. Doon na tayo kuan kagahapon kon. Naaman. Pero walay breakdown per barangay. Ang naa na to ang sa DOH, pero walay breakdown per barangay. It's just that katong pagsabado manggod, 59 ang bag-o nga kaso. Unya, daan naman tong niingon sa Konsel Garganera nga, di ba niingon to siya nga, may datog usa lang ka barangay kaning new cases but na-divide siya into 22 barangays. Sagaran ko no, sa 33 sa bag-o mga pasyente, nagpangadaron og 25 anyos, paubos. So, medyo nakita sa EOC nga mas daghang kaso nga nalag o natala matag adlaw kung itandi sa nangaayo. Itumbok usab ni Garganera ang kining increase sa mga non-COVID related hospital admissions. That's why matud pat proper measures kinahanglan nga ipatuman aron mapugnan ang pagsaka sa mga kaso. Ang Department of Health niingon nga sayo pa kaayo aron mo ingon ta nga dunay na second wave nga nahitabo ug para nako mas maayod unta nga way mahitabo nga second wave. Pero giklaro usab sa DOH nga naagyod ang COVID-19 hangtod karon og kinahanglan ni nato nga magtinabangay sa pagpakigbatok niini. So ubay-ubay gyud, but you were asking earlier no about the cases katong bag-o.
I'll O check, katong ha? kagahapon. Yesterday, Ang Sabado no? is 59, no? November 15, right? So, Okay. ang sa DOH nga kaso, November 15, we have 13 new cases for Cebu City. We have 0 reported recoveries. We have a total of 292 active cases. For Lapu-Lapu, 7 lang. Kabangabag-ong kaso, 117 active cases, no additional recovery reported. Mandaue has 8 new cases, 67 active cases. Bohol has 0 new cases, but have 87 active cases. Ang Cebu Province, 30 new cases, parehas ato sa Cebu City, and 327 active cases. But remember, ang Cebu City is one city alone, but the province is made up of 44 different cities and municipalities. So kung imong tan-awon, daghan ra kaayo ang ato ang additional kung itandi sa 30 nga same number apan mas dako nga population. jurisdiction of the Cebu province, right? Negros Yeah. Oriental, one new case, 236 active cases. Siquijor, no new case, 1 active cases. For a total of yesterday, 76 new cases and 1 additional reported death for Cebu province. Dunay 1 reported recovery for Cebu province and 4 reported recoveries for Negros Oriental. But sa Cebu City, new cases lang, walay reported bag-o nga recovery. Okay. So, ni Saka yun, no? Saka Nagyan kay double digit maghapon. Wala naman ito to. True. Wala gina basta di na ta wala kita karabang magsalig na lang ta ba wala tingali ni kalimtan lang usahay ora ordinaryo na kay uban ay standby tinuod unya sa una unta to sir di ba wa gito nakaabot og 1,000 ang atong mga kaso sa Central Visayas karon nilapas na ta nabalik na tag 1,127 nga total active cases sa tibuok Central Visayas unya kinadaghanan ana are Cebu Province, Cebu City, and Negros Oriental. So, okay. So kini ko nung pag-istrikto nato sa border controls, di ko nun matawag na itong lockdown sa mga sa Cebu City Police Office. Si Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office na kanayon, reminder lang ni sa mga mulupyo na musud sa Cebu City ang syudad sama sa ubang mga dapit sa nasod is still under quarantine and protocols are still in place. So, mauni, sugod karamadlaw ang Cebu City mo enforce ta og stricto nga border controls og ang atong ibawan nga katong gikan sa uban nga local government units na magpadayon sa pagsudin dakpayon sa Subo, kinahanglan na A4, kung A4 sila, kung authorized person outside residence. O katusap, nag-appeal sa katong mo deliver of essential goods and services among others. So, i-stricto sa kayo, karon ang ato nga Q-Pass, no? Ang quarantine pass, muna sa nag-stricto pa kayo karon, sa tuang mga nagbantay sa mga nagkalain-lain nga kadaladan. Kaya tuwa naman lang ang tani, naglingkod-lingkod naman na sila karon stricto na sad. Si Parilla nagkanayon nga ang police at the checkpoints would also check quarantine pass. Mo gini? True. Si Mayor Edgardo Labella is yet to issue an executive order detailing the requirements of the city's borders. Ang nakaaligri ani sir kay pag Birnes mura patug dunay kanang mga pulong ba nga sukli si Mayor Edgar Labella ni di ba kay numdum ka nagsugod gyud ning hisgot is because pag Friday if you remember niingon to si Konsehal Joel Garganera nga kung magpadayon tani ini posible gyud mo balik kita nag-ECQ di ba do na gitoy premise nga kung magpadayon og saka ang kaso now mura magnatandog adto si Mayor Edgar Labella. I don't know kung sakto ba akong hunahuna. I leave it up to you, sir. What do you think? Pero katong higayunan, nag-una og pamahayag si Konsehal Garganera, isip deputy implementer sa IATF, ug unya,
Nitubag si Mayor Edgar Labella ni anang hapon sa samang adlaw Biyernes, niingon si Mayor Edgar Labella nga siya mo'y dunay final say kung mag-lockdown ba sa bisan asa nga bahin sa Cebu City subay sa rekomendasyon sa DOH ug sa Cebu City Health Department. Kini ang tubag sa mga pamahayag usab sa mga business sector subay ni adtong warning sa EOC nga posibleng mag-lockdown kung magpadayon ang pagsaka sa COVID-19 cases. Ni apilar ni adtong higayuna ang business sector nga di lang unta mo recommend og ECQ kay masig makasamot nig cause na sad og damage sa atong economic recovery. Na ang pamahayag ni Mayor Edgar Labella niingon siya, even any person can make such statements on the lockdown. Bisag kinsa nga tao, di ba? Makahimog pamahayag kabahin aning lockdown. But it's always the mayor who has the final say with the proper consultation with the health agencies and law enforcement agencies. The mayor urged the EOC to work harder and to talk less to decrease the number of COVID-19 cases in the city. So unsay tan-aw nimo ani sir, work harder, talk less. Trabaho dihag mayo, minusi ang tabi. Unsa mo bay Bisaya sakto ba sir? Yes, daghan ko kay sa binool pamahayag si Konsehal Garganera nga siyempre unan ingon nga daghan kayo ang mga COVID cases nga nakuha gikan sa mga supermarkets and so on and so forth. Diba? Kanaman siya mag-una-una ang istorya niya na. Unya, whether we like it or not, it's not really bisag siya deputy implementer pa, meaning EOC, na doon na sa yung takarabigitan sa AATF, but it's really the mayor ang muhimo niya na. Pero murag gina, murag napikal tingali si Mayor Labella sa istorya ni Juan, istorya ni Joel Garganera, kunya doon na sa tingali mga tao nga suod sa mayor o katong ingon nga mga negosyante ingon nga tingaling ingon niya nga unsa man oy makuratan lang sa mga tao niya nagisultian ng Juan Garganera, tingaling ingon niya na ba basta kana pagsulti niya nga mas maayo tingaling let's talk niya more action mo tingaling na gusto mi pasabot na hunong-hunong nga gamay minus-minusay ko nung imong yaw-yaw trabaho lang ko niya pagkaisip sa deputy EOC. Nasa gunsunan mangguto sir, di ba, sa mga balita ang mupatawag sa mga mall, si Konsehal Garganera, mupatawag sa mga delivery companies, Konsehal Garganera, sa gunsun gito ba? Ambot lang sa ka, napuno ka ni siya or unsa ba kaha? Yeah, I think so. Natanaw niya nga mura man og gilakangan ako ani niya, nagtuo man siya magtaas siya nako, no? Tungod kay deputy implementer siya EOC, but whether you like it or not, even ang IATF doon nihatag yapon sa local government executives o enough leeway, no, kung even on lockdowns o sa parang uban diha. So it's still the mayor muna nga murag labi na sa tingali doon na sa ini ni dagang kay misulti nga to nga badungan na si Garganero siguro na nagyaw-yaw kuratan ng mga tao niya na muna na ingon karon siya ana no. And whether you like it or not, Garganera and pareha ba na siya partido? Oo, pareha silang partido mo bitaw. Pero mura drama lang ni Garganera. I don't know, pero lahi ra gid sir no, to our EOC people, let's talk, more work, murag kung ako siguro gisultian na ni murag lahi man siguro nigdating nako sir no. Insulto ginagamay. Di ba sir, sakit kay paminawon si Roy. Told our people at EOC. He did not name Garganera, but of course you know who that means, no? Di ba? So to our people at EOC, to engage in less talk and do more work. Kay siya kunoy na ay final say sa sa lockdown, kay siya ang mayor sao man na. Pinuod sa Ginoo na, pero si Garganera lagi sukat pa kaniya to sukat ni siya lingkod si daghan na kani siya mga pamahayag na sa murag gikan niya nga wa pa gani baga wa pa makaibaw tingali wa gyud magikan baba sa mayor. So murag napikal sa tingali kinsa man ito kana nga mo naman yung mag-unag istorya niya murag gina doon na tingil ng sulsul sa diyang pahiluman na si Kuanayin
Cordial Garganera, oy, unsa ba ng kalakihan. But you know, di maningon nga natay labanan nila, sir. But in fairness sad ni Kunsyal Garganera, sir, paspas man sa good siya, sir. Kanang, I think na-appreciate sad siguro sa mga tao ba, ang kapaspas sa iyahang gilihok, no? Daghan man sad good ba? Kay paspas og patawag kini, lihok ini, testing. Daghan og na nga, himo sang outcome sad siguro ba sa ilahang consultative assemblies kay betong pagkigmitingon sa mga lain-laing sektor. I don't know, no? Amtay gilabanan na nilang duha nyo and actually kauban sila partido pero na musaka gyud imong kilay ba maana ka oy kanang ngano ka ni murag inato man gyud intoto man gyud nga pagkasulti. Klaro gyud niya siya. Klaro gyud ni Sir Garganera pagkabon nato. Niya si Council Garganera sad dili pareha sa mayor nga daghang kay buhat daghang kay atiwan. Sir Garganera kanara gyud sa iyang kanara sa iyang mahimo mga sige sa katawan sa meeting niya murag daghan check output muna nga. Ay nako trabaho mo Mauna. Yes. Balik ta taon. Balik ta ng taon naman sa pipila ka painom. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith,
and share the gift of faith. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa bumaying buntag Pinoy. Huwag mo kalibutan ini. Ang mga opisyal sa Philippine Councilors League Cebu Provincial Federation, bitender silahang resignation. Aron nga ilang unuran ang ilang ikasabutan nga term sharing. Nadinig ko? Si term sharing ko no. Si PCL Cebu Chapter President ug Tabugon Councilor Francis Edward Salimbangon isumiter siya resignation letter dated November 11 ngadto kang PCL National Chairman Danny Dayang Hirang, PCL National President Jose Nelson Sala ug Cebu Governor Gwen Garcia. I was raised by a great man, importante jud kay honor and dignity, especially sa Salimbangon family. Yang gibutang siyang suwat nga ang resignation may apply sa tanang mga current officers and board of directors sa tibok PCL Cebu Province Chapter. Appeal ang whole team, party members, employees, and staff. So, mao kini ang iyang gingon na doon na kuno'y term sharing, di siya gusto ng pareha ang kontrobersiya ini dito sa House of Representatives. Si Salimbangon, ang miling ko the ex-officio members sa Cebu Provincial Board ng Kanayon, ang iyang termino matapos karong Nobyembre 30 pa. So, munang nagpatawag si special election karong Disyembre 1 aron pag-formalize sa takeover sa grupo ni Cebu nga Councilor Caroline Bacaltos. Nakahinungdong ka ikon nga doon na sila kasabutan? No. I don't know when they started with that. Ang assistant sa PCL National for the conduct of the election o gitudlo si Councilor Renerio Miranda Jr. na usa sa mga outgoing members na mga appeal sa Board of Directors sa PCL Cebu Chapter Appeals Election Committee. With the remaining days, Salimbangon said ang PCL Cebu Chapter nagapod-apod o bugas, maskara, face shield na ito sa kalain-lain ng government units sa probinsya. So, kasabot nini, nakuratan din ako ng anong natin term sharing sa nila sa Philippine Councilors League Cebu Provincial Chapter. Sabi na po sa House of Representatives lang ni. I don't know. Saan no? Kay ex-officio ba siya? Ex-officio member ba siya sa provincial board. So, step down siya so that another person can sit in as a new provincial board member. Silang tanan. Silang tanan ng officers and members of the board. Yeah, but siya raman ang ex-officio being the head of the PCL. Yes, pero ang iyang pasabot, ang tanan yung kuno, ang iyang gingon nga, sa iyang letter, na ang resignation also applies to all the current officers and board of directors of the entire PCL Cebu Province Chapter, including the whole team, party, members, employees, and staff. Parang wala ko sa tigol siya ni. Di sa katao, kung dili silang tanan dyan. Anyway, si Governor Gwen murag inugurahan sa mga proyekto dito sa Barili. Kung yung mga proyekto nga bibiyaan sa iyang iksuon na si Mayor Marlon, no? Manaman din nag-inaugurate na. Huwebis pa man din At yung Huwebis pa din ginuguruan ni Cons. Appeals, kuyog si Pablo Jan, ang congressman. Yeah. Sila Pablo Jan, si board member John Ismael Borgonia, mga opisyalis usab sa lungsod sa Barilin, giubanan nila sa groundbreaking nga gihimo ang gipanguluhan ni Governor Gwen Garcia ni atong Huwebes. Unya lakip ni ang duha ka gikongkreto nga daan, tulo ka mga building o katusang road concreting project sa ilahang lungsod katong unang bahin sa Gunting Balaw nga daan nga 35.9 million pesos
ka kilometro unya sa sitio Kabituhan sa Barangay Pansil, doon na say farm to market road worth 4.7 million, mga 500 meters ang gitas-on sa maong daan. Gi-appeal sa adtong maong lakaw nila katong Mantalongon Circumferential Road nga dunay total cost na 2.6 million ug katong daan sa Gunting paingon sa Balao, medyo bukid-bukid na ni diha sa lungsod sa Barili. 12.6 million pesos pod ang kantidad ni ini, no? So ato sa inauguration ug sa groundbreaking sa maong mga road concreting projects, si Governor Garcia niingon nga gawas sa ilahang safety magsilbi sab ning additional nga kanang tampo, no, alang sa ilang ekonomiya kay syempre mas lami imong daan, mas hapsay sad ang pagbiyahe sa mga produkto gikan sa kabukiran mao nang farm to market paingon ngadto sa lungsod. Doon na sad sila gihimong bagong building complex sa Mantalongon na maoon niya ang mahimong buhatan sa PNP substation, Bureau of Fire Protection, admin building o kanang butanganan sa mga kabaw sad kuno. Kani gigamitan na ni nabaga na ni sa pundo ni Congressman Pablo John Garcia sa iyahang congressional funds unya gisugdan sab ni katong diha pang si Gov Gwen pa ang kongresista yatong higayuna, so karon pa ni na dapat gikan sa ang termino. Kining holding pen sa mga kabaw muna ning mga kabaw nga murag ibabaligya tingali diha sa kwan sa Mantalongon Barilicon, no? Kaya ka ng Mantalongon kaanha ko diha sa unab. Di magsilbi din hang timbangan oy mata-mata mo ilahang importante kana mas katuhuan ang ilang mata-mata kaysa timbang-timbang. Tanang baligya kon. Tanang klase. Lungon na ko niwa. Mabaka ka, makabaw, makanding, mababoy, mamanok. Na diha tanan. Baligya diha mga utanon, kompleto. Huwag kong kaatol diha nga kuan. Huwag kong kaatol diha nga dunay tabo. Nakanha ako din na pirmi. Umilang Julie Flores. Weekends man mo. Ang tabo diha, huibis man. Lagi huibis ko no. Pero biliban ako. Kay kanan dili biya na kay dihara Subo ha. Ang gikan ni Cruz manlaban aron na mamalit. Nakana mi diha kani adto I don't know si Kap Norman murag konsehal naman siguro pero kani adto kuyog mi nilang basta diha si kung Kapitan Norman Anore pa may kapitan anang Mantalongon anaabot mi din ha puting daghana gituod sa baligya. Ito tinuod no. Bidang iliga no kay kini ba may unani ba nga murag naandan sa mga tao kay mo tanawon diha para man wa man gyud nag-develop na para gyud yun yana kay mura man ordinaryo kay ang lugar nya doon na lay gamay nga awan-awan anha diha kunya tinuod na sao man nimo may timbangan no timbangon na ni mga kabong baboy daghan ug mga baka daghan tanan mo dundungan man ang mamalit. Parato kinunong kay diretsa mo may middleman, di ba? Diretso man mo nang anha di mag-abot ang mga tag-iya, ilang itumo din ha, magkasabot, sige, fights. Mo lagi, di ba na ko? Sa ako yung mga amigo ko nito, bisa nga ako mga igagaw, yung umatulis Mantalongon, nga naman, malit ng baboy, o kanding, nga naman, sama na, kay doon na may pista na. Alayo ora. Ato sila mamalit. Ang imong gasolina pa rito niya kapoy fly driver dito at kang palit. Kaya pilar may ganun siya. Dili ko kayo. Dako ng kayo kuno diferensya. Kung mo ba? Kaya magapili ka pa. Kasi magkuno daghana. Daghan kayo. Kana mga mananabya, gikan na Subo o gikan sa ubang lugar. Sagol-sagol sad ang uban from other places. I see. Ay, nga no. Yung balik yung coach nga, dididaan yun ang large parties. Yung sa mga ngay buhaton doon. Alang nila umabot nga Pasko. Malipay ang mga tao at the same time. So, ikaw, Mr. Sofia. Depende na sa ilang kalipay. Kikitam, lipay ram tagkuygas tong pamilya. So, instead of dako nga pamilya magtapok, pwede naman mo per household mo, pag online mo, makachat, magaimuan ang uban. Actually, last Friday, we were chatting, we were having a virtual Friday night with friends, no? One was in the UAE and the other one was in Korea.
Kay kanang taud-taud na wa nagkita ba, and we're very sure nga di pa gyud sila kauli for Christmas. So instead of kanang planning for something that we usually do with friends nga with the kids and families and renting a place to spend overnight, we're sure that will not happen now. So murag mao na lang gyud na buhaton, virtual nga mga gatherings, which I think we can do, no, if we really want to. Kay awa ron di ba, saka na sang mga kaso, and we don't want that to continue. We don't want that to happen because we already saw the number of people who died previously, no, katong tag-as kay atong cases, and we are aware that this can happen again at any time. So mahugyo-luging ana. Kung giyon sa kuang column na itong Biyernes nga, kining Pasko, panahon kining coronavirus, na para yung hinayin magyapong Pasko, kaya ni mo ang Christmas bonus, ay mong 13-month pay. Hinoon, tigal, yung minus-minus, ang mga ikatog yung pinaskuhan kay kisa pa may mga tod. Kunya, ang Christmas party, kanang Christmas party lagi, kanang yung mga virtual na lang, murag lahit yung tingali na, pero dindot na lang na kaysa yun, no? Kaysa di mo magkita. Daoy, dili man sagod ang party mo, tinuod nga diwa sa Pasko, sir? Kita nga pondere, ha? Di man sagod ang party mo tinuod nga diwa sa Pasko. Para nako mayra sa dayo aron makainomdom sa tanga ang Pasko, di man ang makasadya sa Pasko, ang punto sa Pasko di man ang party. ang fact is that kanang our Savior was born, di ba? Dili nga party ta. So maybe kanang it's time for us to also see things from a different perspective, like how we also saw the quarantine, no? That gave us more time to spend with our families instead of always being out and about and seldom coming home. Para nako mao na ako ang na-appreciate gyud from this experience. Especially sa pandemic, maragya ko rin nakapasuod ng mga pamilya, no? And when we were young, when we were small children, kanang imo ginamhin mo naman ay Pasko na, wala ni, party-party na ni, dagang mga gifts, and so on and so forth. But now, I think it's no longer like that. No? So, supposedly, ato na lang. Ato lang ampo na lang. If you have good daghang kwarta din for party, wouldn't it be nicer also if you could teach your children that instead of spending this much on a party, maybe you could spend half of it? You could tell your child to buy what you want. Okay, this is the half. But the other half, let's give it to people who need it. Like the people in Cagayan or the people in Luzon who are still having problems now. Kay gibaha, dagkag nangamatay, dagkag nawadag things. And wouldn't it be hitting two birds with one stone? You were able to teach your children a beautiful lesson on the meaning of Christmas and the meaning of giving, not just receiving as well. So, nindot sad na. Let's try that. Okay. Doon na tayo mga kuwan. Arit ko sa text messages, doon na yung mga mensahe diri. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Istriktuhon unta pasulob og mask and face shield. Tanang tindera sa tanang merkado, magamay og dako. Sulod sa Cebu City, o striktuhon po tanang na maligya og sudan. Daghan nila walay face mask o musulti pa jud tungod sa sudan. Kuyaw mahagbungan og droplets ang mga sudan nga ilang baligya. Nauntay mag-inspeksyon ana. Agree, tinuod gyud na. Kaya ang uban pod, murag ang bantayan pod, ang kanara pong mga tao sa barangay may bantayan. So, tinuod na, di gyud malikayan nga ang uban murag igo lang manampong kung nas kapitan, igo lang manampong kung nas konsihal, igo lang mutarong og sulob sa mask kung naitanod. So unsa day ni atong gibuhat, compliance aron malipay ang atong mga opisyales, or compliance kay bawtang dunay sakit nga mahimong makatakod sa uban. Unya do na pay ni dugang pahabol ma'am, nag-inistrikto sila sa kadalanan, dapat apil pati mga merkado dito migahapon daghagway nagmask, mga idaran na rabas, social distancing murag di gyud guro matabang, but mask dapat gyud ipahigpit. Thanks again. Location da ay ma'am, Boundary Mandawi to Consolacion. Okay. Good morning, watching gikan sa Babag Lapu-Lapu City from Lines Family, Lines or Lines. Unya sa ato ang live stream, Ma'am Antoinette Mendoza Buiser, ma'am, may buntag kasayo good ni mo diha, ma'am. Hello Cebu. Good morning Mama Lu and Sir Manny. Nani sila sa Jensan, sir. Ato ang
mga higala nga Boyser family. O niya, si Willie Gabayan says, good morning, hello Cebu, si TN Channel, God bless us all. Richie Encarnacion Batuiga says, hello Cebu, good morning sa atong tanan. Good morning sab ninyo, Sir Manig Mamalu, and happy Monday. Si Abet Saliliswako says, good morning, hello Cebu, Ma'am Marcelina Enopian, Ma'am Helen Herrera, good morning and thank you for watching. And I'd like to greet a friend of mine, si Eleanor Rian Texon of the NEDA. Oh, naana siya sa NEDA karon. Happy birthday yan. May you have more birthdays to come. Birthday. Anya, saan naman tayo para? Ato na ning ipadangat, sir. Ato ang kuan. Na pa din ni apas dai si Mark Kular. Oy, okay. Unsa man na? Unsa naman akong phone? Oy. Hello Cebu, lively morning to you and Sister Malu and Brother Sir Manny, and an igniting morning to Brother Ferdy. Sige, yun, apas pag yun, Mark. Thank you and good morning and thank you for watching. And then, kinsam sa nis MCB Cons. Good morning, Ma'am Mercy Laurenilla watching from Tipolo, Mandaue City. Hello, Cebu. Okay, salamat sa inyong pagtanaw. Unya, wanam tayo oras to sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong, ani ang pulong ug kinabuhi. Usahay amon sa mayo alang kanato, dili mo ang atong giampo. Sayo ang atong gipangayo sa Ginoo. Kuningon nini ang sitwasyon, dayag na lang nga dili gyud ihatag sa Ginoo ang butang nga makadaot kanato. Sa Santiago 4:3 ngadto sa 4 nagingon, ug sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay daotan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas ng kaibog, mga maloybo. Wala ba kamo masayod nga ang pagpakihigala sa kalibutan mao ang pagkig-away sa Dios? Kay katong magkihigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios. Kung dili gud kita butahan sa hingpit sa kabubuton sa Ginoo, mangayo kita sa butang bisan makadaot kanato. O usahay ihatag kini sa Ginoo aron pagtudlo kanato og leksyon. Kay sigon lamang nini nga paagi nga kita makaton. Maigsoon mo kini ang pulong maghatag giya kanato sa atong kinabuhi. Gambok kita. Nang ito naman, may mga higayon nga dili na mo madawat ang tubag sa mong mga pag-ampo. Sa mga ingon nining sitwasyon, tuduy kami nga mutahan sa mong kaugalingon diha kanimo. Kay dili bang gyud nimo itugo nga may daotang may tabo kanamo. Amen. Sa Sama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COIG sa Philippine Airlines. Thank you very much Archbishop Jose Palma, nanidayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, sa newsroom Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Ating ito mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12 humanin nito Santos ng Misa nga manakad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon paghigmata uban ni Tatay Dodong Limchua ug kaubanan ug karong alas 5 sa hapon ato mga balita sa Sairi 47. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, may buntag Pinoy. God bless. Bye. Cebu,